May kumuha na ng corona ni Kibuloy, guys. May kumuha na ng corona ni Kibuloy. Oo, meron ng ngayon. Official designated pugante ng Pilipinas. Siya si Harry Roque. Siya na yun. Siya na yung bagong official pugante ng Pilipinas. No, lumipas na yung kay Kibuloy kasi na-arrest na siya. Wala na eh. Wala nang yun. Pero etong kay Harry Roque, press na press pa. Ang matindi, mga kochero, tumakas yung asawa. Oo. Nagtago na abroad. Oo, inunahan niya yung ilbo. Wife of ex-palace spokes Harry Roque no longer in the Philippines. Ayan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin. Bakit kapag kaalyado ni Digong, hiling magtago, no? TNT? Sabi yun. BI. Sabi yan ng di bad influence yan ha. Hindi yan bad influence, oh. Bureau of Immigration yan. Ayan ang sabi ng BI. Wife of ex-palace spokes Harry Roque is no longer in the Philippines. Grabe na siya. Pakinggan natin yung balita. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ngayong araw, October 15, na umalis na sa Pilipinas ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na September 3 pa wala sa bansa si Myla. Yun, patay. Ibinaaresto kamakailan ng Kamara si Myla matapos hindi tumugon sa subpoena ng Quad Committee. Na-cite in contempt ang asawa ni Roque dahil sa patuloy nitong hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa issue ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Si Miss Myla Roque po is out of the country since September 3. Her lookout bulletin was issued on September 16. So wala po siya sa bansa sa kasalukuyan. While former spokesperson Harry Roque has no recent departure as per our records. And meron po siyang immigration lookout bulletin which was issued on August 6. Yun ang tago. Oo. 'Di ba yung instead na magpaliwanag ka, nagtago ka, 'di ba? Alam niyo, simple lang naman kasi ang hinihingi ng Quadcom dito sa mag-asawa na to. Nagpapagamot daw. O, yun ang sinabi. Lahat naman 'di ba si Gloria nung may kaso siya, bigla siya nagkasakit. alam na natin 'yon. Oo, 'di ba si Gloria nung bigla nagkasakit. Tapos sino pa ba yung mga biglang nagkasakit nung nagkakaso? Tapos nung na-dismiss yung kaso niya, biglang nawala yung neck brace, no? Biglang tinanggal tapos tumayo ng wheelchair. Buisit. Si Gloria talaga is she is the epitome of what a trapo is. Legit. Si Gloria Macapagal Arroyo, siya talaga yung trapo talaga. Siya yung kung meron kang role model para maging trapo, tumingin ka kay Gloria Macapagal Arroyo. Yun, trapo talaga siya. As in, nagpapagamot. Sige, sabihin na natin nagpapagamot. But really, how true is that? Ang sagot kasi ng asawa ni Harry Roque, ito. Kasi naglabas ng warrant of arrest para kay Myla Roque. Naglabas ng warrant of arrest para sa kanya ang House of Representatives. Nung lang yan, nung 2 days ago. Last week. Last week lang yan. The House Quadcom on Friday cited in contempt and ordered the arrest of Myla Roque, the wife of former palace spokes Harry Roque, over her repeated failure to attend its meetings. And ang problema, mga kochero, I think it was a little too late. It was a little too late. Kasi apparently, sabi po ng BI, naglabas ng lookout bulletin September 16 pero September 3 pa siya wala. So it was how many? 13 days too late. Which tells us, mga kochero, meron talaga siyang intent to evade. Meron talaga siyang intensyon na magtago. Yun talaga ang niya. Kasi 'di ba, naalala ko habang ongoing yung drama na yan, yung kay Myla Roque, sumasagot-sagot pa siya pero usually online. Wala siyang sagot na na either nakikipag-usap siya kay barbers or direkta doon sa mga chairman ng Quadcom, or maglalabas siya ng statement niya online. Pero
Most probably, habang naikipag-usap siya sa mga nandito sa Pilipinas, nandoon na siya sa Singapore. Wala nang basehan para anuhan pa siya. Para, tawag dito, maipag-usap sa kanya. Kasi wala na siya dito eh. Wala nang punto yung warrant. Wala na siya dito eh. Nagpakilala sila ngayon. Itong dalawang tao na to, itong mag-asawang Roque. Nagpakilala sila sa taong bayan ngayon. But, sabi nga natin, it's a little too late. And yung patuloy na paikipag-usap niya, pag-reach out sa kung kani-kanino, etc., parang ruse. It's pagbabalat kayo. Oo, pagbabalat kayo. Pagkukunwari. Pero sumasagot pa rin dyan si Myla Roque hanggang ngayon. Sumasagot pa rin siya. Ito yung sinabi niya. Sa pamamagitan ng Facebook page ng asawa niya. Yung nga nakakatawa sa kanilang dalawang mag-asawa eh. Nagsasagutan sila sa Facebook page. Sumasagot sila sa Facebook page nila, hindi doon sa mga totoong. Hindi sila nagpapakita, wala silang pa-interview. No, wala. There's nothing. Ruse. R-O-U-S-E. Ruse. O, ito yung sagot niya. Contrary to the Quad Committee officials claim that I have failed to appear before their August body, I have actually been regularly complying with their documentary requirements. Ito yung gaslight. Oo. Gaslight. Ulitin ko kanina pinag-usapan natin yung gaslight. Ito, gaslight din to. Halimbawa, ang sabi niya, feeling ko ang sumusulat nito si Roque, hindi naman yung asawa niya. Si Harry Roque ang sumusulat nito, hindi yung asawa niya. Contrary to the Quad Committee officials claim that I have failed to appear before their August body, I have actually been regularly complying with their documentary requirements. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, sinasabi ng Quadcom, hindi raw ako nagpapakita, pero lagi naman ako nagpapadala ng papeles sa kanila. Parang ganun. Oo. Kasi ang hinahanap, hindi lang naman yung papeles eh. Actually, hinahanap din yung attendance niya sa hearing. As in, yung pag-upo niya doon sa hearing bilang isang resource speaker. And actually, sa totoo nga lang, mga kotsero, hindi nga siya dapat iimbitahan eh. Totoo lang, hindi nga siya dapat iimbitahan in the first place. Naimbitahan lang siya kasi yung bahay kung saan nahuli yata yung dalawang Chinese na pugante, siya yung nakapirma. Siya yung nakapirma dun sa lease agreement, if I'm not mistaken. Kung tama yung pagkakaintindi ko dun sa Quadcom, siya yata yung nakapirma doon sa lease agreement, doon sa Benguet kung saan may nahuling dalawang Chinese na kriminal. Yun lang ang dahilan ba't siya pinapapunta dun sa Quadcom. Pwede naman siya pumunta tapos sabihin niya, hindi ko alam, hindi po ako nag-due diligence, sino ba namang aamin na kriminal sila. Kasi alam niyo mga kotsero, wala siyang liability dun eh. Wala naman siyang magiging liability if ever. Tatanungin lang siya, bakit ka pumirma? Hindi mo ba alam na mga pugante sila? Sagutin mo totoo, hindi ko alam. Mali ko ba? Pumirma lang naman ako eh. Hindi naman ako nag-due diligence. Kailangan lang kasi talaga niyang sumagot sa mga tanong. That's about it. Ang nakakapagtaka kasi, dito sa mga to, nagsipagtaguan ng mga mukong. Itong si Harry Roque, itong si Myla Roque, at kung sino-sino pang mga involved dyan sa Pogo. Hindi nila kailangan magtago, sa totoo lang. Kaya sila dinidetain, kaya sila nako-contempt kasi, number 1, mga sinungaling sila, number 1. Number 2, hindi sila sumusunod sa lawful order ng Congress. Mga kotsero, yan po ang subpoena ng lower house, ng Congress in general, is a lawful order. At may kapangyarihan po ang ating Kongreso na gawin yan, magpa-aresto. Kasama yan sa nila, contempt powers nila. Ba't tayo nila mag-participate? Meron ba silang tinatago? Guilty? Guilty tayo dyan? Guilty? Oo. Sabi niya, type pa niya, every time I submit a medical document, the good officials always without fail ask for something else and something new to the point that the information they require is already very intrusive and violates my right to privacy. Sige nga, ano ba kasi sinasubmit niyang dokumento? Last I heard,
ang pinadala niya ay mga test result ng kanyang lab test. Hindi medical certificate yun. Ang lab test ay hindi medical certificate. Alam naman siguro ni Myla Roque yun. Asawa niya, abogado eh. Mga kotsero, walang dahilan. Wala akong dahilan para magtago siya. Pero, meron siyang obligasyon na mag-comply. Parang yan eh. Parang pagmamaneho yan eh. Let's say marunong ka magmaneho. Wala ka naman obligasyon na magmaneho eh. Hindi ka pinupuwersa ng estado na maging driver. Hindi. Walang ganon. Hindi ka pinupuwersa ng estado na maging driver. Pero, kung magiging driver ka, may obligasyon kang sumunod sa rules. Kung magmamaneho sa kalsada, may obligasyon ka na sumunod sa rules. Filipino citizen siya. At ang batas sa Pilipinas, kung saan nakatira siya, ay ang saligang batas natin nagsasabi na ang lower house, ang Kongreso in general, kasama ang Senado, ay may karapatan na puwersahin, to compel witnesses and resource persons to hearings in aid of legislation. Kasama po yun sa contempt powers niya. May kapangyarihan po siyang gawin yun. At kapag sila po ay naglabas ng subpoena, kapag sila ay naglabas ng warrant of arrest, it is a lawful order. Mayroon lang illegal, magkakaroon lang ng illegal dyan kapag walang hearing in aid of legislation. Tapos pinatawag ka, pinaaresto ka, tapos wala namang hearing in aid of legislation. Yun lang yung illegal dun. Pag nangyari yun, illegal. Hinihingi ang kang dokumento eh. Mali ka kasi ng excuse eh. Mali kasi excuse niya. Dapat kasi ang in-excuse niya, ayokong pumunta. Kaysa yung may sakit ako. Kasi pag sinabi mong may sakit ako, ibig sabihin, edi, tawag dito, meron kang mabigat na dahilan para hindi makapunta. Kaso, parang eskwelahan lang din yan. May attendance. Ngayon, may sakit ka, pakita ka medical certificate. Wala tayong magagawa. Ganun lang kasimple yun eh. I understand now that there is nothing that I could submit that they would have found sufficient. They simply refuse to evaluate the documents on their own merit. I pray that Supreme Court will see this for what it truly is. Yun ang sabi ni Myla Roque dyan. Hindi namin pa Supreme Court. Ulitin ko lang mga kotsero. If the documents were sufficient, edi sana walang issue. Diba? Kung sapat na yung mga dokumento, edi wala na tayong issue ngayon. Okay na. Wala na tayong pag-uusapan. Tapos na unboxing. Kaso hindi. Apparently nga, ang inilalabas palagi, ang binibigay palagi nito ni Myla Roque ay mga may lab test. Puro lab tests. Anong gagawin niya sa lab test? Paano mo malalaman ang sakit dun sa lab tests? Sino yung physician? Kasi alam niyo mga kotsero, kaya mahalaga yung tawag dito, MedCert kasi tinatawagan ng HR yan. Para malaman kung totoo. Chine-check kasi yung MedCert kung lehitimo. Kung totoo bang nagpa-check up, ano yung sinabi ng doktor, was there meron bang inisyu na tawag dito reseta, etc., etc. Syempre ma-validate mo yung MedCert, hindi pwedeng tanggap ka na ng tanggap. So baka upon validation ng nung binigay niya mga dokumento, hindi siya MedCert. Paano mo ma-verify? 'Di ba? Paano masisiguro kung totoong dokumento yung pinadala sa iyo? Tapos ito pang si Harry Roque nagbigay pa ng commitment na tawag dito yung documents daw papamigay niya or ibibigay niya yung kopya ng mga documents niya. Sinabi na rin naman ni Congressman Barbers na kapag nakapagsumite na siya ng kanyang mga dokumento tapos na ang kwentuhan, wala na, okay na. Ano yung delay? Bakit ang daming delaying tactics? Bakit sobrang daming delaying tactics? It's because most probably guilty na talaga sila. Wala na Wala na tayong pag-uusapan mga kotsero. Guilty na sila. Why?
Paano natin nasabing guilty sila? Because they refuse to explain themselves. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?